we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Paawa lang siya sa bata. Isoli niya. 5 taong gulang na batang babae nawawala. Pagdampot ng isang lalaki sa bata sa pool sa CCTV. Assistant Director ng COMELEC 1 sugatan matapos bumangga ang minamanehong kotse sa bus. Insidente na huli cam. Nasa 500 bumbero mula sa iba't ibang lugar sa bansa nagpaligsahan. At ngayong International Day of Happiness, ano kayang nagpapasaya sa ating mga kapuso? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag male maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Nasa intensive care unit ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 1 matapos na bumangga ang minamanehong kotse sa bus sa Agoo, La Union. Aksidente na huli cam. Naritong report. Sa kuha ng CCTV camera sa bahagi ng MacArthur Highway sa Barangay San Joaquin Norte, Agoo, La Union, kita ang banggaan ng pampasaherong bus at kotse. Sa video, nasa linya ang bus. Nang sakupin ng kasalubong na kotse ang linya nito, kaya nagsalpukan. Sa lakas ng impact, parehong wasak ang harapan ng dalawang sasakyan. Ligtas ang bus driver at 2 pasahero nito na paakyat sana sa Baguio City, habang isinugod sa ospital ang driver ng kotse na si Attorney Reddy Balarbar, ang kasalukuyang Assistant Director ng COMELEC Region 1. Galing sa trabaho ang biktima, pauwi na raw siya ng Pangasinan ng mga aksidente. He came from Cebu kasi may conference sila doon from Cebu. So kinabukasan may meeting sila. So wala pa talaga siyang tulog. At that time, nagkataon na yung dalawang drivers niya na nag-alternate, parehong may sakit. He has to attend the meeting sa region. Sa investigasyon ng Agoo Police, posibleng nakatulog si Balarbar habang nagmamaneho. Patuloy na inobserbahan sa ospital si Attorney Balarbar matapos sumailalim sa operasyon. According to dun sa information na nakuha ko sa ate niya, successful naman daw yung operation according to the doctors. Kaya lang under observation pa rin siya. So she will be staying at the ICU from operating room. Iyaano siya sa ICU for 3 days. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang ilang kawani ng COMELEC sa nangyaring insidente na kinasangkutan ng kanilang opisyal. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Aprobado na ng LTFRB ang 15 special permit sa mga bus na bibiyahe sa Semana Santa sa buong Region 1. Ang detalye ihahatid live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, tuwing sasapit ang Semana Santa, inaasahan nga ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya nakahanda naman ang ilang kumpanya ng bus sa kanilang special permit o karagdagang special permit na kakailanganin para sa pagsapit ng Semana Santa. Handa ng pamunuan ng bus terminal sa Dagupan City sa posibleng dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Maigpit ang ipinatutupad na seguridad sa mga bus terminal at sa mga pasahero. Kapag itong Semana Santa, ma'am, nagdadagdag kami ng special permit para yung biyahe namin madagdagan sa bawat mga rota. Ayon sa LTFRB Region 1, aprobado ng 15 special permit ng mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa sa iba't ibang lugar sa rehiyon.
Ipinagkakaloob ng LTFRB ang special permit partikular sa mga pampasaherong bus upang makadaan sa ibang ruta na hindi nakasaad sa kanilang franchise. Tiniyak ng LTFRB na sapat ang bilang ng mga pampublikong sasakyan na babiyahe sa Semana Santa. Kasi ang inaalaw lang namin is should not be more than 14 years of age yung bus. Yun lang yung binibigyan namin ng special permit. And then lahat naman ng buses natin na umaandar dito sa Region 1 ay i-inspect yan. Ang ilang pasahero maaga nang bumiyahe para hindi na sumabay sa dagsa ng pasahero sa mahal na araw. Huwag kaming sumabay sa sa dagsaan ng pasahero na lang. Ganon na lang. Hindi kami sasabay. Mahirap yung ganon kasi siyempre sa kalagayan din namin na ganito. Hindi naman kami malakas para makipag-unahan sa mga pasahero. Samantala, naka-full alert status na ang Pangasinan Police Provincial Office sa dagsa ng tao sa Semana Santa. Dideploy natin na kapulisan is abot ng 2,500. And the priority natin yung mga tourist spots natin, and meron tayong mga experience last year na pwede naming baguhin, lalo na yung traffic from Western Pangasinan pabalik ng Maynila. Chris, ikinasa naman ng LTFRB Region 1 ang kanilang Oplan Semana Santa kung saan magsasagawa sila ng mahigpit na monitoring at inspeksyon sa ilang bus terminal maging sa mga pampasaherong bus kung ito ay nakakondisyon bago ibiyahe sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Tiniyak naman ng ilang kumpanya ng bus na sapat ang mga pampasaherong bus at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pampasaherong bus hanggat may pasahero. Paalala naman ng ilang kumpanya ng bus sa publiko na maaga ng bumiyahe para hindi na sumabay sa dagsa ng mga pasahero lalo na sa Semana Santa. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Patay sa pamamaril ang 43 anyos na lalaki sa San Carlos City, Pangasinan dahil daw sa nawawalang kambing. Naka-alerto si CJ Turida. Patay ang 43 anyos na lalaki sa Barangay Bolosan, San Carlos City, Pangasinan matapos barilin sa loob ng kanyang bahay noong March 17. Sa investigasyon ng San Carlos City PNP, sinita ng 59 anyos na lalaking suspect ang biktima dahil sa kanyang nawawalang kambing at iba pang alagang hayop. Nauwi raw ang argumento sa pamamaril. Sumuko sa PNP ang suspect bitbit ang .38 revolver. Nahaharap siya ngayon sa kasong pagpatay. Kapag mayroon pong argumento na ganito ay iwasan ng makipagtalo at bago po gumawa ng isang hakbang ay pag-isipan po ng mabuti. Sa San Quintin, Abra, patay ang 74 anyos na rider matapos sumalpok sa kasalubong na armored van sa bahagi ng Abra, Ilocos Sur Road, Barangay Tangadan. Sa investigasyon ng PNP, nag-overshoot ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider na nagtamo ng malalang sugat sa ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Pumailalim din ang motorsiklo nito sa armored van pero hindi naman nasugatan ang driver. Handa raw tumulong ang driver sa pamilya ng nasawing rider. Sa Benguet, timbog ang isang taxi driver dahil sa pagtutulak ng shabu sa Barangay Bicol, La Trinidad. Ayon sa PNP, pangalawang beses nang mahuli sa kahalintulad na kaso ang suspect na tubong Baguio City. Unang nahuli ang suspect noong 2021 pero nakalabas dahil sa probationary status. 3 pakete ng shabu ang nakuha sa suspect na muling haharap sa panibagong kaso. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nararanasan naman sa Nueva Ecija ang araw-araw na pagbaba sa presyo ng sibuyas. Sundan sa report. Maghapon na inani ng mga magsasaka ang tanim na sibuyas sa ekta-ektaryang taniman sa Pantabangan, Nueva Ecija. Isinalansan sa mga sako ang aning sibuyas at hinintay na lang ang mga mag-aangkat sa mga ito. Dismayado ang mga magsasaka dahil araw-araw umanong bumababa ang presyo ng sibuyas. Piso hanggang 2 piso ang ibinababa sa presyo kada araw. Kahapon po, ang usapan po namin dito sa buyer dito, 45. Ngayon, 42 na lang naman daw po yung 40 pesos hanggang 42 pesos ang farm gate price ng sibuyas sa Nueva Ecija. Umaasa ang mga magsasaka na maging stable ang presyo ng sibuyas sa mga susunod na araw. Sa Kalasyaw Public Market sa Pangasinan, pansamantalang huminto sa pag-iimbak ng sibuyas ang mga tindera. Nangangamba silang malugi kung patuloy silang mag-iimbak dahil sa pagbaba ng presyo ng sibuyas. Mababa po ngayon, ma'am. Kasi nakikisabay kayo, ma'am, sa sa mga bayang-bang po. Mababa pa ngayon ang presyo, ma'am. Saka na lang po pagtagulan, ganun po. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sapat ang supply ng sibuyas sa bansa ngayon. Aabot pang supply ng sibuyas hanggang sa huling quarter ng 2024. Wala
pa tayong problema sa supply. Yung puti siguro up to September kaya, yung pula up to November. Sa ngayon, naglalaro sa 60 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa Pangasinan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga estudyante mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan nagpasiklaban sa pagkanta at paggawa ng diorama. Tungyan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Suot ang Filipiniana costume, ipinamalas ng mga estudyante ang kanilang husay sa pagkanta ng mga makasaysayang awitin, damang-dama ng mga kalahok ang bawat kataga ng musika. Bukod sa pag-awit, ipinamalas din ng mga estudyante ang pagiging malikhain sa paggawa ng diorama. Sa bawat obra, ipinakikita ng mga estudyante ang ganda ng kanilang ipinagmamalaking bayan mula sa tourist destination hanggang sa one town, one product ng bawat munisipalidad. Bawat detalye, pinag-aralang mabuti para maging perfect ang kanilang obra. Ipo-portray lang po namin kung gaano po yung kaganda po sa Natividad, which is nandoon po yung Sky Plaza po na madami pong pupunta mga tourists po para po tignan. Ang mga aktibidad na ito, bahagi ng Balik Kasaysayan Festival of Talents ng Schools Division Office 2 ng Pangasinan na layong ipaalala sa mga estudyante ang kahalagahan ng kasaysayan. Para bang nakitaan na ating mga estudyante ay mahina na sa kanilang kasaysayan. Naisip ng ating Division of Pangasinan 2 na magkaroon ng Festival of Talents na kung saan ang content ng mga showcase ng talents ay sa kasaysayan ng ating lokal. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa 5 taong gulang na bata sa Angeles City, Pampanga. Yan ang balitang tinutukan ni CJ Turida. Nagbaba ng kautusan si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa kapulisan para bumuo ng grupo na tututok sa paghahanap sa nawawalang bata sa barangay Balibago. Nagbigay rin ang alkalde ng ultimatum na sa loob ng 72 hours, kailangan maresolba ng kapulisan ang kaso para tuluyan ng maibalik ang bata sa piling ng kanyang pamilya. March 17, nang huling makita ang batang si Ali, 5 taong gulang. Nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin at lola ang bata dahil nagtatrabaho ang kanyang ina. Nagluluto raw ang lola habang nasa labas ang bata, kalaro ang kanilang alagang aso. Humingi siya ng pagkain. Ngayon po, nagkataon na ipagluluto pa lang siya ng lola niya, ng nanay ko. May ano po siya, may kalaro niya yung aso. Parang ganon. Nung malayo na lang po na nanay ko, bukas yung gate, napansin niya. Sabi ni nanay ko, bakit bukas yung gate? Nung nakita niya bukas, hinanap niya agad yung bata. Sabi niya, sumisigaw siya, tinatawag niya, Ali, sabi niya. Hindi po lumalapit yung bata. Sa CCTV footage na nakalap ng PNP, nakita ang bata sa footbridge ng Barangay Santo Domingo. May kasama siyang hindi pa nakikilalang lalaki. Karga-karga ng lalaki ang bata. Sumakay ng jeep sa direksyon na papuntang City of San Fernando. Kung talaga may intention na ibalik niya, pwede naman po siya magtanong sa mga tao doon. Awa lang siya sa bata. Isoli niya. Yun lang, kahit na hindi namin siya ipakukulong, isoli niya lang yung bata. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki at mahanap kung saan man niya dinala ang bata. Huling nakita ang bata na may suot na blue na t-shirt, shorts at pink na tsinelas. CJ Torida, One North Central Luzon. Idinaan sa motorcade ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax campaign kick-off sa Revenue District Office 4. Layo ng BIR na paigtingin ang pangolekta ng tamang buwis lalo na sa mga establisimento. Sa buong Pilipinas, target daw ng BIR ang mahigit sa 3 trillion pesos na koleksyon na mas mataas ng 15% kumpara noong 2023. Kaya bukod sa mandatong mas mahigpit na tax collection, hinihimok ng BIR ang publiko na tumulong sa tamang pagbabayad ng buwis para matulungan daw na mabilis umasenso ang bansa. Kung wala tayong buwis na binabayaran, wala akong magiging pondo ang ating gobyerno. So sana mahalin natin ang
bagong Pilipinas. Magbayad po tayo ng tama at malaking buwis. Patuloy naman ang pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija dahil sa El Nino. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Hindi pa man pumapasok ang tag-init o dry season pero patuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Epekto ito ng nararanasang El Nino. Kasabay nito, tiniyak ng Kaseknan Hydropower Plant na makakapag-generate pa rin ng kuryente. Yun nga lang, mas mababa na lang na power supply ang kakayanin itong ibahagi araw-araw. So what we do is to impound yung tubig na yun until makargahan yung mga impounding reservoir namin. Then pag full na, tsaka kami magpapaandar. At least in a day, makapag-generate kami ng 200-300 megawatt hours. Good for operate kami ng 2 to 4 hours a day. Kung magtutuloy-tuloy pa ang mainit na panahon at walang mararanasang mga pag-ulan, magpapatupad ng intermittent operation ng planta. Matapos ang turnover sa operasyon ng Kaseknan Hydropower Plant sa First Gen Corporation, nakaplano ng upgrading at expansion sa planta para mas tumaas pa ang power generation. Sa upgrading ng hydropower plant, umaasa ang mga magsasaka na mas lalawak pang irrigation canal na pwedeng patubigan ng Pantabangan Dam. Mahigit 130,000 hectares na sakahan mula sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan ang umaasa sa patubig mula sa Pantabangan Dam. Bagamat mababa ng antas ng tubig sa dam, patuloy pa rin ang pagpatubig sa irrigation canal hanggang Abril. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kamakailan ay nagpatupad ng condonation program ang Social Security System o SSS sa mga may existing loan sa ahensya. At pinalawig din ang kanilang membership program. Good news ba ito para sa atin? Para po talakayin yan, makasama natin ang Assistant Branch Head ng SSS sa Dagupan City, si Ms. Joy Lim. Magandang hapon, Ma'am Joy. Magandang hapon din, Sir Chris. Alright, unahin po natin yung AKOP o yung Annual Confirmation of Pensioners. Ang Annual Confirmation of Pensioners ay isang programa ng SSS para sa mga pensyonado natin na ipatupad ito annually na sila ay pupunta sa mga opisina ng SSS upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagbabayad ng kanilang mga pensyon. Bakit po ito importante sa mga pensioner o tumatanggap ng pensyon from SSS? Opo, ito po ay importante sa mga pensioner natin upang hindi po maputol ang kanilang mga pensyon, upang malaman din ng SSS kung sino mga dapat na bayaran ng pensyon at kung kinakailangan ito ba ay masuspinde o makansela o ito ba ay dapat na i-resume sa mga pensyon na naputol. Ma'am, ano naman yung membership expansion program ng SSS? Particularly sa mga temporary government workers. Oh yes, maganda pong programa ng SSS to kasi pag titingnan mo yung mga job orders or contract of service workers sa mga government agencies na nakakalungkot isipin na kahit na ilang dekada na silang nagtatrabaho sa ahensya ay wala silang naiipon or pagkukuhanan ng pension balang araw. So ang SSS ay nakipag-memorandum of agreement sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno upang magkaroon ng understanding or agreement with the government agencies na may mga job orders na sila ay makover as self-employed members. Pwede ka bang maghabol ng hulog sa SSS? For example, yung mga years na hindi mo employed ka, tapos nabakante ka for 5 years, pwede mo bang habulin yung hulog na yon to meet the pension age? Sad to say, wala po tayong retroactive payment. Okay. So may certain schedule po tayo ng deadlines. Halimbawa, kung ikaw ay self-employed voluntary member po, yung first quarter, ang deadline po niyan is the month following the applicable quarter. Halimbawa, yung January, February, March 2024, hindi mo nabayaran, pwede mo pa siyang bayaran hanggang April 30. Pero yung mga nakaraang taon, hindi po pwedeng bayaran. Baka po meron pa kayong gustong iparating sa mga members or gusto mag-member sa SSS? Opo, ang pag-member sa SSS ay napakadali. Expanded na nga po siya talaga ngayon. So all you have to do is pupunta lang po kayo sa website ng SSS, www.sss.gov.ph. Mag-apply po kayo ng SSS number. Kung kailangan nyo pong kumuha ng SSS number bilang future employee, pwede po nyong gawin yon.
Or kung gusto nyo maghulog on your own dahil meron kayong pinagkakakitaan bilang self-employed, or kung kayo po ay overseas Filipino workers or OFW, kumuha lang po ng SS number online. Alright, sige po. Maraming salamat po ang Assistant Branch Head ng SSS Dagupan City. Nakasama po natin si Ma'am Joy Lim. Maraming salamat po. Thank you din po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakiisa si Senator Amy Marcos sa selebrasyon ng Women's Month sa Dagupan City ngayong araw. Kinilala ng senadora ang natatanging kontribusyon ng mga kababaihan tungo sa pagbabago sa lipunan. Ipinaalala rin ng opisyal ang mga karapatan ng mga kababaihan laban sa pang-abuso at diskriminasyon. Samantala, libreng serbisyo medikal, dental at libreng gupit sa mga kababaihan ang inihatid sa selebrasyon ng Women's Month. 47 degrees Celsius na heat index na itala sa Bacnotan, La Union kahapon, March 19. Sundan sa report. Naitala ang 47 degrees Celsius na heat index sa Bacnotan, La Union kahapon, March 19. Ayon sa Pag-asa, kabilang nasa danger classification ng naturang heat index. Kung exposed sa matinding sikat ng araw, posibleng makaranas ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Dahil sa mainit na panahon, hinigpitan pa ng school authorities ang monitoring sa sitwasyon ng mga learners sa iba't ibang paaralan sa Region 1. Kailangan daw na maayos ang bentilasyon ng bawat silid at dapat activated na rin ang school clinic. Maaaring magpatupad ng suspensyon ng klase sakaling tumindi ang init ng panahon. Sa ngayon, naghahanda na ang pamunuan ng eskwelahan para sa posible na pagsususpindi ng face-to-face natin kung magpapatuloy ang ganitong sobrang init. Inaasahan din ang implementasyon ng blended learning o modular learning. I absolutely disagree. To be honest, face-to-face classes is much more versatile and there's a lot more things to do when you're face-to-face, especially when there's an actual teacher. Okay lang po kung modular po kami kasi mainit naman po yung panahon. Then para hindi na rin po ma-stress ang mga ibang gawain po sa school. Sakali namang hindi suspendihin ng klase, dapat nalimitahan ang outdoor activities sa mga paaralan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Tradisyon ng hile-hilerang bentahan ng daing at niyog sa Vigan City Public Market pinaghahandaan na para sa nalalapit na Semana Santa. Sundan sa report. Higit isang linggo bago ang Semana Santa, ang dried fish vendor na si Tinay nag-umpisa na mag-order ng paninda para sa magiging pwesto sa gitna ng Vigan Public Market. Sagsaga na amin agor-order kami, deliver din gana tibaintet ang kami magbibiyahin. Hihilera ang mga dried fish vendor sa baba ng market, kasama ang mga nagbebenta ng nyog na nagiging mabenta rin tuwing semana dahil sa paggawa ng coconut oil at latik sa mga kakanin. Peak season raw ito para sa mga nagdadaing at nagbebenta ng nyog. Yung mga walang pwesto naman po, ma'am, at saka gusto nilang mag-avail ng isang pwesto, pwede rin po silang magtinda dito, pero kailangan po nilang i-avail yung 3 days special permit. 300 pesos kada araw ang babayaran sa pwesto. Ibinaba naman sa 20 pesos ang ticket sa kada 10 kilong paninda ng dried fish vendor. Sa March 27, uumpisahan ang pagtitinda. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Nagpaligsahan ang nasa 500 bumbero mula sa iba't ibang lugar sa bansa sa 2024 Fire Olympics sa Baguio City. Narito ang ulat ni Gab De Luna. Mahigit 500 bumbero mula sa buong Pilipinas ang sumali sa 2024 Fire Olympics na ginanap sa Burnham Park, Baguio City. Ayon kay Fire Director Louie Puracan, para raw sa skills enhancement ang mga larong ito kasama ang mga fire brigades, volunteers at community firefighters para mas mapaghandaan ang mga sakuna sa sunog. Kasama sa mga laro ang community fire prevention kung saan gamit ang mga timba para mapuno ang drum sa katatamaan ng tubig ang target. Pabilisan naman sa paghila ng fire truck hanggang sa finish line sa blazing competition o tug of war. Pinaka-challenging naman daw ang tower blitz kung saan nagunahan ang mga kalahok sa pagpatay ng sunog na nasa 3rd floor.
Naglaban-laban ng mahigit 300 kalahok para sa ika-6 na Provincial Fire Olympics sa San Nicolas, Ilocos Norte. Bahagi pa rin ito ng Fire Prevention Month ngayong Marso, kasama ang mga first responders sa barangay. Nagpabilisan at nagpagalingan din ng mga kalahok sa hose laying and replacement of busted hose, bucket relay at flammable liquid fire extinguishment. As we are doing this, mas kinakapacitate natin yung skill nila. We are enhancing their skill para naman po doon sa fire suppression na po mismo. Malaking may tulong sa barangay namin para pag may magkaroon ng ganitong sunog, kami ang unang magresponde, ma'am, at saka po matuturuan namin yung mga consultant namin. Hinihikayat naman ng BFP ang mga pribadong sektor at komunidad na magkaroon din ng fire drills para maihanda ang publiko sa panahon ng sakuna. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. International Happiness Day ngayon, ano yung nagpapasaya sa'yo? The allowance ko, ma'am. Yung allowance ko po. Wow! Bakit? Kasi may pera po ako. Ano ba nagpapasaya sa inyo, ma'am? Hindi ko alam mo ba't ako. Pagka maraming benta, yun. Maraming pera? Pag maraming benta. Sa lalaki po. Kasi? Kasi lalaki is life. Charas! 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 Syempre mga customer, dahil mas masarap yung tinapay namin na binibili nila. Ano nagpapasaya sa akin? Sahod po. Sahod po. Sahod po. Kasi masaya pag may pera. Syempre po sa pera. Kasi, wala, mabibili ko yung gusto ko, pati siya. Pati siya. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.